dentist. 6 months, routine appointment ng mga bata. Watching Asha. How's everything? Is everything okay? Are we at the end or are we at the start? 129 beats per minute from my heart. Anywhere we do is where I long to roam. Night or day, I'm taking you all the way. 'Cause my heart screams, let me carry you home. Let me carry you home. Ikaw, grabe ka. So, yun, guys. Bakit pinagtatawa na yung topic mo? So yun guys, ang dami nating na-receive na comment dun sa huling vlog natin tungkol dun sa financial regret. Ayan. So magbabasa tayo ng ilang mga comments kasi ang gaganda ng yung mga sinabi ng mga nag-comment. Ayun guys, unahin natin si Merbecca, sabi niya, yun, sobrang thank you sa advice nyo. I-highlight ko na lang para hindi mahaba. Nakarelate daw siya dun sa sinabi namin na mga bagong dating na nagtatransform. Yun, nagkakaroon nga ng lifestyle creep. Sabi niya, nakikita namin yung mga itsura nila sa Pilipinas through social media. Tapos nung bagong dating, ang bait-bait na mamansin. Tapos ngayon, hindi na raw makakilala kasi nag-iiba na rin mga itsura nila. Puro makeup na at pasosyal. Madami daw yun dun sa kanila sa Fargo, North Dakota. Ano masasabi mo? Makapaaway na naman. Ayun, makapaaway. Si Merbecca naman, kami naman yung mapapahamak nito. Pero medyo, yun napansin lang namin talaga. Actually, wala namang masama doon. Kaya lang, meron kasi akong kakilala na nagme-message sa akin sa Messenger. Bago lang din siya dito. After a few months, nakita mo sa social media niya, makeup na, haba na ng pilik mata, alam mo yun, mga ganun. Tapos, nanghihiram sa amin ng pera. Minsan, yung nakikita natin talaga sa mga social media, sa Facebook, hindi talaga yun yung tunay na status nila dito sa US. Di ba, no? Oo. Di ba sabi nga highlights lang daw yun? Yun, highlights lang. Highlights lang ng buhay nila. Kumbaga sa basketball, yung mga 3-point shot na pumapasok, yung magagandang dunks lang nila, yung magagandang layup. Pero yung mga miss na tira nila sa basketball, hindi yung pinapakita. So parang yun yung sa Facebook o sa Instagram nila, yung pinakamagandang itsura nila, yung posing nila, yung magagandang pinuntahan nila. Pero deep inside, minsan wala naman talaga. Katulad nga nung sinabi ko. Kaya ako naiinis din doon kasi parang sa social media, very flashy. Meron ding konting kayabangan deep inside kasi nga nangungutang sa akin. So alam ko na, sa sarili ko na lang kung ano yung mga pina-flash mo sa Facebook. Tapos, mangungutang ka. Do yung iba naman talagang afford naman nila. So yung sinasabi lang namin, yung mga tao na hindi naman talaga nila afford pero pinipilit nilang makipagsabayan sa ibang tao. Kasi parang sinabi namin ni Amy minsan, pag dumating ka rito sa Amerika, meron kasi silang gustong patunayan. Nandito na kami sa US. Karang gusto nilang inggitin yung mga tao, hindi naman nila talaga gusto. Pero ang totoo yun nga, pinapakita lang nila yung highlights ng buhay nila. Pero deep inside, pag tinignan mo siguro yung bank account nila, wala namang laman. Hindi naman lahat, hindi naman lahat. Which is, I think, marami din talagang mga ganun. Ayan. Ayun, number 1 pa lang. Ano sabi ka? Wala. Ha? Sabihin ka. Ano sabihin ko? Next. Hindi, kasi ang sinasabi mo lang naman is yung nag-uumpisa pa lang. Tapos, wala pa naman talagang sobra-sobrang budget. Nagtatransform na. So, ang ganun. Wala naman kaming hindi naman masama sa pag-aayos. Diba? Kasi, kaya minsan na-over lang. Kahit di nila afford, ginagawa nila. Sabi ni Ma'am Luz Arelia, sabi niya magaling si Susie Orman, siya din pinapanood namin. So actually dati kasi siya lang kilala namin. Wala pa si Amy dito, nanonood na ako. Hindi ko pa kilala sila Dave Ramsey, sila Manny Guy. Nire-record ko pa siya sa DVR kasi nanonood pa lang ako nun sa Dish Network sa CNBC bago natanggal yung show ni Susie Orman. Pero ngayon, since marami na rin kaming mga kilala, minsan titimplahin mo kung ano yung mga ina-advise nila. Minsan iba-iba sila, minsan pare-pareho. Kumbaga may mga common denominator silang ina-advise. Yun yung kinukuha namin. Pinipick na lang namin kung ano yung mga advice nila na applicable sa amin ngayon. Sabi ni Mira, hi po Guzman Fam, ano pong account ang inopen nyo? And what bank usually po? Kadalasan sa trabaho, ginagamit Fidelity. Tsaka Vanguard. Vanguard, yeah. Yun na lang inopen namin. Tinuloy na lang namin. Oo, tinuloy na lang namin. Ano pong account? Kapag hindi sa trabaho, meron kaming Roth IRA. And then sa trabaho, kung ano na ino-offer ko, meron silang 401k o 403b. Tsaka pag sa trabaho nga pala, meron silang designated na brokerage na ginagamit. Kunwari kung Fidelity, minsan wala ka namang option para mamili. Kung ako sa'yo, subukan
subukan mo muna, unahin mo muna sa trabaho, yung 401k mo. Doon ka muna mag-start. Sabi ni Ate Jerica Banayan, when you are young, you really don't think of retirement because it seems like it's way ahead in the future. We earn money, we spend it on material things that we never had growing up. Totoo nga yung katulad nga ng sinabi ko nung bata pa ako. Nag-uusap-usap yung matatanda regarding retirement, yung mga investment. Hindi ako interesado kasi nasa early 20s pa lang ako noon. Parang medyo human nature yon, unless na lang siguro kung na-supervise kayo, kung naturuan kayo ng magulang nyo, na-train kayo na kailangan bata ka pa lang magsimula ka na mag-ipon. Siguro yun yung mga maswerte, yung merong guidance. Pero kapag wala, usually wala. Common talaga dun sa mga bata, pag di naturuan, ayun, puro lang mga material na bagay munang unahin nila. I'm glad finally we woke up when I was in my 40s and really pushed myself to invest more in my 401k because that's one of the reasons I can retire more comfortably, invest and just live off of the interest. Ayan, a living trust is also a must to have protect your assets, especially if you have a house that you plan on leaving to your children. Buti si Ate Jerry retired na, sana all. Ayan, thank you Ate Jerry sa comment mo. Ate Mary Lon tanong niya, saan po kayo nag-open sir? Paturo po. So iniisip ko, pero hindi ko pa ma-promise Gusto kong gumawa ng video din kung paano mag-open ng account. Yung step by step ba? Pero madali lang siya. Actually, punta ka lang sa website ng Fidelity Investment. Sa kasi kami, sa Fidelity. Kaya medyo sanay ako doon sa platform nila. So kapag may chance, kapag may time ako, subukan ko gumawa ng video. Ang hirap kasi mag-edit Siyempre, papakita mo pa sa screen, ganun, para maintindihan talaga. Sabi ni Danielle Mena, great advice. Maraming ipon mga kids mo before mag-retire sila. Magiging financially set sila for life. Dapat mag-ipon at wag gumastos beyond your means. Don't keep up with the Joneses. Yan ang problem ng ibang Filipino-Americans. Yung iba, mas maraming gastos kaysa sa sahod nila. Kaya paycheck to paycheck sila. Parati naman nating naririnig yun. Tama si Sir Daniel yun. Don't keep up with the Joneses. Let's say may bago silang sasakyan. Kailangan may bago ka rin. Minsan di lang bago. Kailangan yung mas maganda pa doon. Sa kapitbahay mo yung bibilin mo. Ma-reach nyo yung stage na hindi kayo naiinggit, na wala na kayong pakailam doon sa kapitbahay nyo or kung sino yung makita nyo, kahit luma yung sasakyan nyo. Parang na yun Mature diba? na. Mature na. Yung sinasabi natin yung chasing validation. Kailangan mo yung validation ng ibang tao. Kumbaga, parang pinupuri ng iba yung ganong lifestyle. So, sumasabay ka din. Kahit hindi afford. Kaya kami dinadrive namin yung dalawang kotse namin, tig 10 years old na. Yung isa 11 years old, yung isa magte 10 years old na ngayong October. Kaya nga minsan nga si Amy tinatanong niya ako, hindi ka ba naiinggit dun sa iba mga bagong sasakyan, yung mas modelo? Sabi natin, we have to buy enough car. Yung enough lang para gamit natin from point A to point B. Ganun lang. Hindi naman kailangan flashy. Wala naman talaga ako nararamdaman na inggit. Actually, kasi akong iniisip ko, the more na mas mapapatagal ko pa yung sasakyan namin, mas malaki pa rin yung kikitain mo. Kumbaga, imbis na guhulog ka, nasa investment yung pera, mas tumutubo siya, di ba? So, hindi ako naglo-look forward na 5 years na to, 10 years na to, magpapa-trade-in ka or magpapalit ako ng sasakyan. Gusto ko pa, magtagal pa to. Every year, nag-anniversary yung kotse namin, nag-celebrate kami. Kasi I know I'm saving a lot of money doing that. Parang mahirap na nga na, na pag na-fully paid mo na yung car mo, parang mahirap nang umutang ulit. Yung gastos namin every month kasi, talagang nakatrack yan. Excel. May spreadsheet kami ng mga gastos namin. So, nakikita namin na kung magkano yung ginagastos namin, we'll try to keep it on a certain level. Ngayon, syempre, wala kami binabayaran sa sasakyan. Sabi ko pag nagkaroon tayo ng sasakyan tapos maghuhulog tayo, biglang magja-jump ngayon yung magiging expenses namin. Sipin mo, dadagdagan siya ng 500 to 600. Kaya ngayon, maluwag-luwag pa kami dahil wala kami binabayaran sa sasakyan. Sana tumagal pa yung sasakyan natin para hindi tayo magdagdag doon sa monthly expense namin. Yeah. So, doon kami, mas thrilled kami na namin nakakasave kami every month versus doon sa kung ano yung bagong sasakyan na mapapakita namin. Ayun, sabi ni Ate Connie Romero, hello Guzman Fam, Roland, happy Father's Day, salamat po. Hanggang ngayon, nakikinig pa rin ako sa podcast ni Dave Ramsey. It reminds me kung needs or wants lang yung isang bagay na bibilhin ko. Hope to see you guys someday. Ingat kayo lagi. Ayun. Let the money works for you, sabi ni at very competent. Yung tinatawag nilang yung passive income. Yung pag ikaw kumikita habang natutulog, tatrabaho yung pera sa'yo. Sabi nga ni Warren Buffett, if you didn't figure out how to make money while you sleep, magtatrabaho ka daw hanggang sa mamatay ka. Kaya kailangan talaga mag-invest. Ayun. Ang sabi naman ni Sir Willie Caramador, I like the description she gave about Filipinos who immediately changed the moment they sat their feet into American soil. Transformation. They did not further elaborate, but I think what they
amen exactly is what I'm going to say here. Filipino love to act rich. They have the go-go mentality when it comes to spending money, and is the very reason why there are so many immigrants who are financially broke here in America. Totoo yun. Yung vlog namin last time, marami pa kaming kinat doon, inelaborate namin yung. Kaya lang, sabi kasi natakot namin, kami. Natakot kami kasi baka maraming tamaan, maraming ma-misinterpret. Baka maraming mag-react at mabash pa kami. Kaya kinat na lang namin. Kudos to you, Guzman family. It looks like you guys got this figured out. Only one working, yet you guys seem to be living the life many can only dream about. Ayun, maraming salamat po. I have seen couples who are both making pretty good money, but because of their spending habits, they are in the hole deeper than you can imagine. Good luck to your channel. You have just earned a subscriber from Missouri. Ayun, maraming salamat po, Sir Willie. And ayun nga, alam nyo, gusto ko lang sabihin na itong sinabi niya na only one working, yet you guys seem to be living the life many can only dream about. May nabasa kasi si Amy sa Instagram, tapos binabasa niya sa akin, tingnan mo to. Ano nga ba yun? Ano yung sabi doon? The ultimate flex. Oo, yung parang saving your wife from 9 to 5 job is the ultimate flex. Ayun. Ulitin ko, saving your wife from her 9 to 5 job is the ultimate flex. Ayun. I mean, hindi ko naman siya pinagyayabang. Proud ako na nakakapag-provide ako kahit mag-isa lang ako na nagtatrabaho. Nakakapag-save pa rin kami. At the same time, nakakatutok siya sa mga bata. Marami din naman akong mga kakilala na nagsasabi na gusto ko na mag-retire, pagod na ako magtrabaho. Mayroon mga tao na they love their job, na gusto nila magtrabaho. Pero I would say, siguro mga 90%, di ba, yung pagod na sa trabaho na ginagawa lang nila yon dahil kailangan niya kumita, kailangan mo magbayad ng bills. Pero for us, yung may luxury ka na hindi mo pagtrabahuhin yung kapartner mo, I think para sa akin, that's a ultimate flex. Yeah. Di ba? pero syempre, kanya-kanyang priorities yan. Yun yung yun yung parang effect pag nagtiis ka sa umpisa. Meron kang delay gratification. Nagkakaroon ka ng mas maraming options. Kasi may ipon ka na later on. Sabi nga nila, if you have enough money, you have more options in life. Diba? Kaya kapag nakapag-start kayo na maaga, nag-ipon kayo, delay gratification, ipon-ipon, then later on, may option ka na, huwag mo na pagtrabaho yung si misis mo. O mag-part-time ka na lang. Okay lang kahit mawalan akong trabaho. Yan yung trabaho gusto mo na lang ang kunin mo. May peace of mind. Meron kang options kasi hindi mo gagawin magtrabaho, pipilitin sarili mo sa trabaho na hindi mo gusto. Pero kailangan mong gawin kasi nga, may kailangan kang bayaran. Meron kang responsibilidad. Depende kasi sa tao pinagpapalit nila yung comfort, yung magiging pwede silang komportable later on sa instant gratification ngayon. Kunwari, bibili ako ng magagandang bagay na imbis na invest ko, lalagay ko sa bibili ako ng magandang bagay na imbis na tumutubo yun, nadadagdag pa sa gastos. Tapos, kasi kung bibili ka ng magandang sasakyan, syempre mahal ang insurance. So, nanganganak pa yung gastos. Example namin sa sasakyan, pero wala kami pinapatamaan. Wala naman. Pero kasi very common lang. Example lang yun. Talagang naramdaman ko na nakaipon kami. Ang laki ng gaan sa buhay kapag wala kang binabayaran sa sasakyan. Kasi sa mga napapanood namin, kasi sinasabi nila na siya, number 1 wealth killer, yung car, sa diba? Sa mga financial guru. Sa mga financial paulit-ulit kahit sino sila, Dave Ramsey, sila Ramit. Ang wealth killer talaga ay yung sasakyan. Kapag siya yung beyond sa kailangan mo, yung napakamahal, pero hindi mo naman talaga kailangan na ganun kamahal. Especially sa earlier stage of life mo kung saan kailangan nag-iipon ka pa lang. Actually, alam mo kapag let's say nakaipon ka na, yung nag-delay gratification ka, tumubo na yung mga investment mo. Later on, pwede mo naman actually ma-afford yung mga kahit mamahaling mga sasakyan. Pero kailangan talaga sa simula magtitipid ka. Yung oras yun ang hinahabol mo dun. Yung oras hindi mo na mababalik, yung compounding interest. Sa una parang wala lang effect, pero kapag lumaki yung mga naihuhulog mo, mas mararamdaman mo na. Kasi kapag maliit pala yung pera mo doon, yung 5% or 10% every year, yung 15%, maliit lang yun. Pero syempre, pag medyo significant na yung amount na nilagay mo doon, ano na talaga, magugulat na lang. Ay, ganun. So, parang set and forget. Yung parang ganun yung Sa'yo, Sir Willie Kamarador, maraming salamat doon sa sa comment nyo. Natouch ako doon. Yung part na yun kasi, actually, hindi ko naman siya napapansin or, ayun, syempre napansin ni Sir. Pero yun yung something na may pagmamalaki ko din talaga na hindi ko naman pinagkakalat o sinasabi sa ibang tao. Pero na-notice nyo.
Ang haba ng hair. Haba na hair nito. Ayun. Sabi ni Miss Faye Wagner, we got married 1991. My husband loves Dave Ramsey. He read books about finances. Now we are retired. Live simple and never compare your life to the Joneses. It will bankrupt you. Stay humble and enjoy life. Tama. Maraming salamat, Ma'am Fe. Tama po yung Tama sinabi yun. niya. Huwag magko-compare. Huwag magko-compare. Kasi, sabi nga comparison is the tip of joy. Yan, ang galing mo. Ang talino nito talaga. May baong quote. May baong quote. Ako mo naman yung quote na yun. Paglasak na nga yung quote na yun. Kaya may kotse, isa sa mga bagay yun na hindi ako naiinggit. Na-amaze si Amy. Hindi ka ba naiinggit? Parang syempre, beer lang lalaki. Yung kotse para medyo may pagka-status yan eh. Pero wala talaga ako nararamdam whatsoever. Kahit gano'n pa kaganda yung kotse mo. Siguro ipakita mo sa akin bank account mo pag makita ko napakalaking. Yung maiinggit ako. Pero bakit naman ipapakita? Yun nga ibig sabihin, hindi mo nakikita kasi kung ano yung meron sila. Pero nakikita mo lang kung ano yung panlabas nila. Oo. Pero diba? Hindi mo namin ginajudge din. Hindi naman. Kasi alam mo namin, may mga mayayaman talaga. Na-afford naman talaga. Kurot lang talaga sa kanila yun. So hindi kami nagja-judge. Let's say may maganda silang kotse, baka afford nila, di ba? Baka nag-ipon na sila, may investment sila, ang dami nilang pera. So sinasabi lang namin, katulad nga nung yung mga baguhan na alam namin na ang gagarbo ng mga gamit, tapos nangungutang. Yun yung mga gusto lang namin i-example. Pero yung may mga magandang sasakyan, syempre, depende naman yung kasi we don't judge kasi hindi naman natin alam kung ano yung financial status ng ibang tao. Yeah. Tsaka later on, parang ayaw mo naman yung bibili ka ng mga ganyan, magagandang gamit, tapos mapepersa kang magtrabaho. Yes, oo. Depende yun sa priority nyo. Pero kaya yun sa mga ginagamit naming example kasi yung sasakyan. Hindi namin kayo tinitira dahil alam namin baka mamaya sobra-sobra rin yung pera nyo. Oo. Ayun. Sabi naman ni Sir John OSV, hello Guzman fam, salamat po, very informative video. 2 years ago, bumili daw siya ng libro ni Ramit Sethi sa Barnes & Noble. Hindi ko siya natapos basahin kasi tingin ko hindi siya applicable doon sa Pilipinas. Sabi niya, tama kayo, magandang imulat sa murang edad ang mga anak sa pag-iipon, maging financially independent pagtanda. Yeah, tsaka it's okay to splurge sometimes, lalo na pag may life goal ka na-achieve or kahit small wins, pero dapat yung nasa spending limit mo lang para hindi ka naman magkautang. Salamat po ulit sa inyong video. Yun. Agree naman kami dyan. Saka kami sa kailangan mo motivate di ba? Kaya minsan nire-reward mo yung sarili mo. Pero wag naman yung wag naman sobra-sobra na deserve ko to. Minsan i-treat nyo rin yung sarili nyo. Deserve. Pero kailangan sa proportion. Kumbaga kukurot ka lang, 'di ba? Kukurot ka lang doon sa ipon mo. Wag naman yung dadakot ka, 'di ba? Siyempre iba kasi kapag dakot-dakot talaga, ubus di ba? Mag-i-splurge kung i-splurge. Sabi ni Ate Mary Jane Roy, same tayo na pinakikinggan na financial advisor, Suzy Orman, Dave Ramsey, at si Manny Guy. Ayan, salamat Ate Mary Jane. Sabi naman ni Cheesker, continue to watch your channel, very helpful. I always have this motto that slow and steady wins the race, per Dave Ramsey. Discipline is the key, and pag takot ka to talk about money matters and management, then you will not reach financial independence. Ayun. Slow and steady talaga. Hindi kami pumapasok sa mga investment na yung aggressive. Biglang yaman. Hindi kami naniniwala doon, kaya tama itong si Cheesecurd. Yeah, ito nga pala si Cheesecurd. Alam mo, hindi kita nakakalimutan siya yung isa sa mga nag-comment na meron na silang paid off na bahay. Ayun. Congratulations. Sana all, di ba? Tapos nasa lang siya, mga 40s lang guys, can you imagine? Tapos bayad na yung bahay nila. Pero totoo yung naniniwala din kami dun sa slow and steady. Kaya parang si Takim, di ba? Turtle. Financial tortoise. So, mapanood din namin yun. Slow and steady, Vincent. Yeah. So usually, kasi kapag nasa yung investment namin, talaga siya, mabagal. Conservative. Katulad nag-invest ka dun sa medyo conservative lang na, kasi kailangan na diversified yung investments mo, di ba? Although, guilty ako, meron kaming konting individual stocks, pero majority naman nasa ETF, sa mga index fund yung mga ini-invest namin. Oo. Tsaka regardless kung ano yung condition ng market, naguhulog talaga. Diba? DCA, dollar cost average, Yes. Consistently. Oo. Kahit anong mangyari, huwag kang magbebenta, huwag gagalawin, pikit mata, kahit bumagsak ang market kasi parati naman pataas yan. Minsan may mga hiccups lang yan, katulad niya, may tariff, may gera, pero ultimately,
Paano naman yan nagte-trend naman siya pataas. So, hulog ka lang ng hulog regardless yung emotions nyo, psychologically. May war o may okay lang yan. Basta hulog lang ng hulog every month. Huwag kayong na magbenta kasi pag binenta nyo yun, actually, doon kayo matatalo. Kasi kapag di nyo pa yung binibenta, hindi pa actually siya loss. Once na binenta nyo na patalo, then yun, talo kayo. Tsaka, we don't time the market. Yun sabi nga, kaya ang mindset is yung investment is mandatory siya. Yun. Ang galing. Ikaw, grabe ka. Alam mo, ikaw lang magaling. Magaling din ako. Nag-research ka rin? Hindi siya lahat. Kita ko, nagre-research siya. Hashtag mandatory. Investment is mandatory. Hindi na raw siya optional ngayon, guys. Kaya kailangan, ayun. Kasama siya sa budget. Kasama sa budget. Ate G's channel, ayun. Isa sa mga favorite channel na pinapanood namin about pre-retirement kasi pa-retire na to si Ate G in couple of years siguro. Kahit medyo late ka na nag-start mag-invest for retirement, it's still okay. Ang importante, you maximize what you can contribute and you'll still be in a good position when you retire. But the best is what you did for Jairus, teaching them, starting them young, makes them so much ahead of the game and will be in such a great position when it's time to retire. I did the same to our son. When he started his part-time work at 17, start na agad ng IRA. And his company offers the company match pa. I'm very passionate about this topic. You're such a blessing to your kids. Financial education is lacking in school. Kids like yours are lucky to have financially literate parents. Totoo yun. Kasi siguro kung naturuan ka, kung may nag-guide sa'yo nung bata ka pa, mas marami kang pera. mas marami. Yun nga, mas marami kang pera. Naguhulog kami ni Jairus, pati si Asha. Nagbukas ko nga na sila ng mga retirement accounts. Hindi pa ganun ka nagsisink in sa kanila yung importance kung gaano sila kaswerte at nakapagsimula sila ng maaga. Pero alam ko later on, pag lumaki na sila, tumanda na sila, pag nakita na nila yung kinikita nila, pag yung dumating siguro yung time na pagod na sila magtrabaho, na gusto ko mag-change ng career, meron silang option na gawin yun kasi meron na silang nasimulan, meron na silang pera. Diba? Yun nga sabi ko na later on, you have options. Sabi naman ni Lee Def Somar, I don't know if I pronounced it correctly. Sabi niya, ako alang retirement pero iniisip ko yung mga homeless sa Pinas at US nakakaraos. Bakit ako hindi? Ano masasabi mo? Tama din. Joke lang. Walang masamang tinapay. Lahat tama. Ako disagree ako dyan. Hindi. Ibig sabihin, ako alang retirement. Pero ulitin ko na lang. Ito, sabi naman, Lidef Somar, ako nga, walang retirement, pero iniisip ko na lang yung mga homeless sa Pinas. Tsaka dito sa US, nakakaraos din. Bakit ako hindi? Ayan. So, yun, medyo, Pero okay naman, syempre, kung magre-retire ka ng komportable. Masaya ka. Minsan, syempre, iba-iba naman kasi yung goal ng tao, di ba? Minsan, mas mataas yung pangarap nila. Gusto ko mag-retire ako, I'll be able to travel. I mean, hindi ako minsan magiging parang pabigat, di ba? Ganyan. Tapos, kasi di ba, parang si Ramit Sethi, lagi niya sinasabi yung, what's your rich life? Di ba? Kung wala ka kasing pera, paano mo ma-achieve yung mga bagay na gusto mong gawin? Pwede naman, sabi nga, mga homeless sa Pilipinas o sa US, tama, nabubuhay naman sila. Pero syempre, ano yung quality of life? Yung ba yung gusto mo? Yung medyo umaasa ka sa gobyerno? I mean, hindi naman ako against sa mga taong, yung mga ganon. Kasi syempre, kanya-kanya tayong kapalaran. Pero sa hanggat maaari, ayaw naming dumaan kami sa ganoong klaseng pamumuhay na kailangan umaasa kami sa mga kung binibigay ng gobyerno kahit dahil wala kang naipon o kasi wala kang income, di ba? Kumbaga, ayaw niya lang yung nakadepende yung retirement niya sa iba. Oo. Sorry pero feeling ko hindi rin magandang magandang statement yun. Kasi lalo na, paano ba, kung ikaw ba may anak kayo, sasabihin nyo, huwag ka na mag-ipon na retirement kung mga tao nga nabubuhay, homeless nga Huwag ka na mag-ipon, di ba? Hindi naman yun. Yung bahala na attitude. Oo. Kayo ba, kung may anak kayo, masasabi nyo ba yun? Diba? Hindi ko masasabi sa anak ko. Ayun. Ayun. Pero maraming salamat sa comment nyo. I mean, maaring tama kayo, mali kami. Do what works for you. No excuses. Sabi niya, investment is good but keep in mind para yung gambling. Yung ibang investment. Meron kasing risk, pero merong low risk din naman. Tsaka ang gambling kasi halos ang panalo dyan parati yung bangka. Hindi naman ganun sa investment, especially pag pinag-aaralan mo mabuti.
'Diba? I mean, may edge ka. Mas malaki yung chance mo na pwede ka manalo. Lahat naman may risk, syempre. Oo, pero syempre may kita mo naman yung katulad nga yung ETF, 'di ba? Ang average niya 10% within the last 50 years. Yeah. Oo. Kasi either way naman ilagay mo sa bangko, talo ka sa inflation. Meron naman tayong mga high yield savings account na 4 to 5%. So yan, that's investment pero wala kang talo dun, 'di ba? That's guaranteed. Guaranteed yun eh. Yung mga 4%. CD, basta yung mga high yield savings account o sa mga treasury bills na may mga guaranteed na mga percentage. Yun. Marami ba nag-comment? Pero hindi pa So yun guys. Tapos. So yun guys, marami pa nag-comment, marami kami in-screenshot. Magaganda rin yung mga sinabi nila, kaya lang medyo mahaba na tong video. Sabi ko, nakita ko, ay nako, mag-iisang oras na pala tong shooting namin, kaya i-edit ko pa. Ang hirap kasi mag-edit guys. So yung iba sa susunod, subukan nating basahin yung iba pang mga comments. Magaganda rin sila, tsaka very... May matututunan kayo talagang nakaka-enlighten. Ayun. So hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Abangan nyo po yung part 2 ng ating pagbabasa ng comments para mas marami tayong matutunan. Ayun, maraming salamat sa laging panonood. Sana po may natutunan kayo, na-entertain kayo. And if you do, please hit the like button at magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Bye!